Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Itong post ng 1PH, nagpahayag si Congressman Kiko Barsaga na he's going to take Speaker Romualdez speakership. Kukunin daw niya eh. And he has the numbers. Ito, yan ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga nang tunungin tungkol sa balitang nangangalap siya ng boto para maging House Speaker. Sabi niya, we are getting the numbers. We have one now, maybe two if we're lucky, but we will win. Dagdag pa ni Barsaga. Handa rin umano si Barsaga na harapin ang ihahaing ethics complaint laban sa kanya. Talaga, nakahanap na sila ng katapat. Kasi yung mga po, ang nangyayari doon ay parang patago silang kumukuha ng mga signatures and then biglaan lang na mag-change. But me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Thank you, everyone. May suporta po kayo sa mayorya ng mga kongresista? May mga We're getting the numbers. We have one now. We're lucky. Pero marami kayong kailangan. Kailangan majority, di ba? Yes. Malapit na ba kayo doon? Very close. Very close. We'll see. Mahigit 100 na po ba Ilan ng sir na kongresista? signature mo? Hindi, wala pa akong nagsisignature. I'm not collecting signatures. All I... Yung nakakausap niyo po ba? Nakausap ko Malapit na sa majority? Almost lahat sa plenary, nakausap ko na mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. Bakit sir, humihina na ba yung support kay Speaker? Well, I think the public can speak to that. It's not for me to say because at the end of the day, the House represents the people, and the people's sentiments is what will say whether or not Speaker still stays strong or whether his leadership is weakened. Kailan mangyayari yung leadership? We will see. As soon as we have the numbers, I will immediately announce it. Thank you, sir. Thank you. Okay? So very clear ha. I will take the speakership from Speaker Romualdez. Okay. Ito, opinion ko lang ito ha. Kung sa military pa, mayroon kaming tinatawag na psychological warfare. Psychological operations. Itong si Congressman Barsaga, may kakaiba ang style, kung talagang weird, very weird ang style niya. Kaya ba niyang agawin ang speakership kay Romualdez? To me, kung anong sasagutin yun, hindi. Kaya tingnan mo, do you have the numbers? Sabi niya, yes, we have one right now. If we're lucky, two. We're close. Malapit na kami. Then sabi niya, nakausap niya na halos lahat sa plenary. Maybe, yes. Kaya lang sino ang susuporta sa kanya? Talagang lang ito yung kanya, tapang ng loob, yung ipinapakita lang niya na somebody is willing to stand versus Romualdez, and that's enough. Yung inaasam niya na mananalo siya, na maging speaker siya, in his mind is wala, malayo yun. But iba kasi yung nagsasalita it sends a message na huwag kang kakumpiyansa, baka sakali, basta ako handang lumaban sa iyo. So grabe ang batang ito. May balls, may tapang. So ulitin ko ha. Sa ngayon, nobody can take the speakership from Romualdez. Buo pa rin ang suporta sa kanya. Not unless kung ang Pangulo mismo ang gagalaw para tanggalin siya as speaker.
Ang Pangulo lang ang may kakayahan na magpatalsik kay Speaker Romualdez. Itong kay Congressman Barsaga he is testing the waters. Marunong siya sa dito. Para lang paramdam na you are not untouchable. We are here to fight you. So, at least, ako and then sa mga comments na nababasa ko, nabubuhayan ako ng loob na mayroong ganitong kongresista na kaya nilang harapin ang alumang panganib. Very risky itong ginagawa niya. Sabi nga niya, it's a political suicide. And only crazy people like me can do it. So, inaamin niya, he is a crazy one. Yes. Yung sabi nga ng isang kongresista, hindi naman yan gawain ng ordinaryong congressman. Correct. Hindi siya ordinary. Super extraordinary itong Congressman Barsaga nito. And then nakakatawa yung response niya. Congressman Ferrer ata of General Trias City ang nagsabi na hindi gawain yan ng ordinaryong congressman. Yung ginagawa niya ngayon, salita ng salita, kung anong sinasabi. Kaya nga sinampahan na siya ng complaint o sasampahan ba siya ng complaint sa Ethics Committee. Anong response niya? Sabi niya, ano ang gawain ng ordinary congressman? Nagnanakaw? Sa bullseye. Anong nangyayari sa Kongreso ngayon? Wag na tayong magmaang-maangan. Grabe ang korupsyon ng dahil sa Kongreso. Pati mismo ang Pangulo galit na. Nasabi niya, bakit tayo nagkakaganito? At sabi niya, sana nga totoo. Yung sabi niya sa press ko ng Pangulo kahapon na, Martin Romualdez and Saldico will not be spared. Walang sasantuhin itong investigasyon ng Independent Commission ito. Wow, ang sarap pakinggan. Kaya lang sana mangyari. But, again, speaking of that Independent Commission, may tiwala ako. Personal ko lang ito. Yung iba, walang tiwala eh. Kanya-kanya tayong opinion. May tiwala ako na may mangyari dahil kay Mayor Benji Magalong. Napatunayan na po ni Mayor Magalong o General Magalong pa noon ng Mama Sapano na pag siyang nagtrabaho, bullseye, tutumbukin niya na kaya humanda kayo kay Mayor Magalong. And salamat sa Presidente for appointing Mayor Magalong as special advisor ba yun? Investigator sa Independent Commission na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. So, muna si Kuya, mag-atop na siya karon yung tagaan og yero. So, muna ang atupan, yung atuhan.
karon na managid ang pag-atop ni kuya sa year. So nahuman na gyud. So karon human na gyud ang pag-atop sa yero sa imong balay kuya unsa imong masulti. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako na grasya nga halimbalay na ako na atupan ra gyud nga gitagaan ako kuan kining grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo hasta naghatag aning sin sa kuha nga salamat gyud kayo.